naghasa ng kakayahan. Nagmulat sa gandang asal na maging gabay nila upang maging mabuti at maging pakinabang ng mamamayan sa kinabukasan. Inihahanda nila ang kabataan para maging pag-asa ng ating bayan. Hindi lang yan, inasahan pa rin siya ng ipagtulungan sa mga programang pangkamalaan. Para sa isang guro, ang pagtuturo ay isang misyon. Hindi lang ito trabaho, isa itong bukasyon. Silang mga instrumento ng Diyos upang unti-unting mahubog ang kabataan sa diyan. Sa kanilang kamay nagsilalay ang tagumpay na makakamit ng tulugan. Binibigyan nila ng pagkakataon ang bawat mag-aral na gumanda at maging makabuluhan ang buwan. Oo, bahagi ito ng kanilang tungkulin, ngunit naroon pa rin ang hirap, sakripisyo at pagmalasakit sa kabataan. Talagang bayani ang isang guro. Tiniis niyang malayo sa kanyang mga mahal sa buhay upang magturo sa malayo at mabulit na lugar ng walang bayan. Naaalala ko pa minsan sa balita, isang guro ang nagtsatsagang maglakad ng 7 kilometro sa kabundukan upang maturuan lamang ang mga batang Aita. Hindi nasira ang kanyang determinasyon upang mag-alay ng kanyang paglilingkod para sa iba. May mga pagkakataon din na lalagay sa panganib ang buhay ng isang guro. Napakasakit para sa kanyang mga anak ang minsang nalaman na siya ay nakidnap o maya'y napatay sa lugar na kanyang pinaglilingkuran. Sa tuwing sasapit naman ng eleksyon, kailangan din ang kanyang serbisyo. Dito nakataya ang buhay at kredibilidad ng isang guro. Sa panahon ng kanyang pagtuturo, hindi niya inisip ang maliit na sweldo na kanyang tinatanggap. Ang mahalaga ay magampanan niya ng buong puso ang sagradong tungkulin na kanyang sinupaan. Ang hubugin ang kabataan para sa magandang kinabukasan. Ikaw, isa ka bang doktor, nurse, inhinyero, abogado mo, isa ka bang mayamang mangalkal, o kilalang personalidad sa lipunan? Ito ay utang mo sa iyong guro. Maging magiting at isgasig ng mga haligi ng bayan ay di natin maikakaila na sa guro nang galing ang kanilang kaalaman. Guro! Mga taong taos-pusong naglilingkod sa kabataan at bayan. Naglingkod hindi dahil sa katanyagan, hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa kapangyarihan, lalo higit, hindi dahil sa pansariling interes, kundi upang ihandog ang kanyang talento, kakayahan, lakas, panahon